kapag ginagawa mo kung ano yung ginagawa ng ibang tao o yung ginagawa mo yung kung ano yung nilu-look up mo na tao, which is yung mga yun, hindi na gano'n yung tingin mo sa kanila, eh. Kung dati ganyan, siguro mga ganito na lang. Tapos siguro ganyan na lang kapag mas naging consistent ka pa talaga. So, the grit is yung parang determination mo. Gagawin ko 'to, wala akong pake, kahit matalo ako, at least nagawa ko. So, that's how you do grit. And then after that or before that, you should be optimistic. So, you need to think better, you need to think good, you need to think positively sa kung ano man yung gagawin mo. Sinabi sa'min na hindi magsu-survive ang business kung mag-isa ka lang diyan or kung mag-isa ka lang na may alam diyan. Developer ka, dapat meron kang kasosyo, meron kang katuring na alam din yung system. As a Filipino, you need to know what you can do for your country. And that's voicing out. Welcome sa Good to Live Podcast. Kung hindi nyo pa napapanood o napapakinggan yung iba't ibang episodes, available sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast. At meron na ring website, goodtolivepodcast.com. Ngayon, makakasama natin ng isang full-stack developer na kilala online bilang Recodes. At ang ilan sa kanyang mga ginawa ay nakatanggap na rin ng recognition sa technology and innovation competitions. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang journey niya sa coding, ang mga experiences na humubog sa kanya bilang developer, at ang purpose at idea sa likod ng mga bagay na binubuo niya. At para mas makilala natin siya, please welcome to Good to Live Podcast, Ermon John Pakulan, aka Boss Recods. Boss, salamat. Boss Rico. Boss, salamat Ayos, sa oo. opportunity na No problem. nag-guest kita sa podcast at yun, sobrang thankful ako na di ko akalain to, Boss Recods. My pleasure, bro. No problem. Yun na, baga parang nakasama lang ito sa internship nun, tas Nga eh. Kasama kita nun sa Socia eh. Intern tayo nun. ito na, magpa-podcast na tayo. Kamusta ka pala recently? Recently. Yung mga, itong mga nangyari sa'yo. Diba, tagal din natin din nagkita. Ano pa, last internship 2 pa. months. I think 2 months na rin. Oo. Tagal na. Last time. Grabe. Ayun, nung nga umalis ako sa Socia, tapos na internship ko doon. So, sadly, hindi ako natanggap doon sa absorption namin. Since, yun nga, nagpadala sila ng message, yung evaluation nila na hindi na daw sila mag-move forward sa akin, which is fine naman sa akin. And yun, may bibigay na lang sila na incentive. So, waiting na lang ako doon. Pina-follow up ko pa. Pero, kaakibat nun, nabigyan ako ng light before kasi sabi ko, ano ba yun, hindi ako nakuha sa sa social, di ba? Kasi pag ikaw, sasabihin sa'yo, i-absorb ka. Tapos, after Pero nun, binibigyan ka na ng sign. oo nga eh, pinapaasa ako. Pero yun, after nun, natabla ako. So, yun, masama sa loob ko. And then, parang medyo na-depress ako konti nun or nalungkot. Nag-invest kasi ako, bumili ako bagong shoes, ng bag, etc. And then, after nun, yun nga, naging sad ako. But, after some time, kinuha ko nung bro ko. Dati kong classmate, may isa siyang company. Sabi ko, bro, open ba kayo sa roles dyan? Sinabi ko. So, nag-connect ako sa kanya. Tinap ko siya. And after nun, nakuha na naman ako. So, yun. Meron na ako ngayon ulit na internship. And then after nun, makukuha na ako sa payroll. So, kumbaga nag-i-intern ka muna sa kanila. Nag-intern ulit ako sa kanila. So, yun, nagkaroon ako ng dilemma din. Sabi ko, paano kaya kung dito ako nun? Kasi niyaya ako nun. Kumbaga isahan na yun. Oo. Kasi yun yung parang magiging internship. Kapalit ng social. Pero, sabi ko, okay din. Kasi meron akong skill na nakuha sa Socia na hindi ko makukuha kung nag-intern ako sa kanila. Kasi nakikita ko ngayon yung paano yung process ng company, di ba? Sa company ka, alam mo na paano yung magiging, yung workflow nila. So, magkaiba yung Socia, magkaiba yung company niya.
meron silang pros and cons, but grateful ako na natutunan ko yung mga skills ko sa Sosya. Kasi batak naman talaga yung mga developers sa Sosya. Mm. Though yung management nga lang medyo hindi ako fan dun. Tolls, ano yung madalas na pinagkakaabalahan mo itong mga araw na 'to? At ano yung pinakaimportanteng bagay para sa'yo ngayon? Okey. Yung pinagkakaabalahan ko ngayon is figuring out myself. Mhm, Kasi yun nga from the past months, medyo matumal yung clients and nawawalan ako ng motivation. So, nawala yung confidence ko, nawala yung, ano ko, tempo ba. Yung tempo mo sa buhay kung paano ka gumalaw. kumbaga may momentum ta's biglang, Oo, yun. ah, Mm. Nawala sa'kin yun and then yun nga naging nalugmok ako, eh. mhm, So, naghanap ako ng reason, gumigising ako 11, wala akong masyadong ginagawa sa bahay, laro lang ako ng laro. So, bumalik ako dun sa cycle ko na ano, pangit para sa akin. And then after nun, unti-unti ni-rebuild ko siya, nagko-content ulit ako, nagpo-post ako ng mga para sa freelance ko. mhm, And then yun, binibigyan ko ng reason yung sarili ko to think na nakuha ka na sa ano, Zion, gano'n. So, ina-uplift ko na yung sarili ko. mhm. Kasi parang kahit na-hire ako, parang nandun pa rin yung sama ng loob ko sa'kin, eh. Kung ano yung mga pangit kong nagawa dati. Then yung pinakaimportante na Kumbaga nagawa ko, nagre-remind sa sarili mo 'yun, eh. oo, kasi every time recurring, biglang pumasok sa isip ko na gano'n yung mga pangit na thoughts. Mhm, So, tinatanggal ko yun, nire-rebuild ko ulit. Nag-e-exercise ulit ako, kasi ang sarap 'pag ano, pagod ka, hindi yung parang 'pag sa buong araw wala kang magagawa, 'di ka mag-e-exercise, eh, 'no? mhm, Pangit yun. Yung sabi ko nga kanina, yung pinakaimportante is gumaganda na yung time management ko. mhm, Tas parang yun na rin yung pinakaimportanteng bagay na nagawa ko ngayon. Kasi dahil dun nama-manage ko and it's all about like choosing the right decision, mhm. 'di ba? Kasi kung meron kang event na pupuntahan tapos hindi ka maghahanda or maglalaro ka lang or hindi ka magiging productive, so magre-reflect yun, 'di ba? Yun. Okey, pa-follow up lang ako sa mga sinabi mo sa akin ngayon. Mm. Ngayon sa lahat ng pinagkakaabalahan mo ngayon, alin dun yung pinaka nagiging meaningful para sa'yo and why? Bakit? Pinagkakaabalahan ko which is very meaningful, it's yun, it's connecting, networking. So ngayon, yung pagne-network ko sa'yo bro, sa ibang mga podcast, sa ibang mga prominent tech or IT influencers or content creators. Mhm. Nagta-tap ako sa kanila sa Facebook. So yun, naging friend ko na si Boss Rod. Oo nga, nakikita ko yung comment mo nga dun. Oo, gagi. Nabe-befriend ko na sila. Kung may Boss Rod, may Boss Records. Uy, gagi, hindi, hindi. Rin na lang, Rin. Sige. Mm. And na-realize ko nun na ang dali lang din pala na makikita mo sila, napakataas nila 'no, taas Mhm, sila parang di ko sila maaabot. mhm. Kahit si bro ko, Daniel Zan Baltasar, yung founder ng Upamate. Okey. Mm. Mhm. So, isa siyang PW developer and Solid nun. napaka-easy na lang, na-tap niya na bawal ko sabihin. Basta may na-tap siya na very prominent, mataas tapos, ah, bago ko sabihin spoiler yun, eh. Okey, okey, okey. Ah, na-top niya and then na-realize ko, napakadali lang pala 'no kapag consistent ka sa buhay. Like, kapag ginagawa mo kung ano yung ginagawa ng ibang tao o yung ginagawa mo yung kung ano yung nilu-look up mo na tao, which Mhm, is yung mga yon, hindi na gano'n yung tingin mo sa kanila, eh. Kung dati ganyan, mhm, siguro mga ganito na lang. mhm. Tapos siguro ganyan na lang kapag mas naging consistent ka pa talaga and Tsaka mare-recognize ka nila, eh. yes, yes, yes. Sabi nga nila ano, "Closed mouth doesn't get fed." So, kailangan boka ka lang ng boka, salita ka lang ng salita Ganda. and sa way na yon
you would know or you would realize na kaya ko pala. Na, mare-recognize pala ako. Oh, mapapakain ako kasi nakabuka yung bibig ko. Ang ganda. So, ibig sabihin pala importante pala talaga na maboka pala talaga tayo, no, Tols? Yes, yes. Meron akong nakita, very, very good na line, eh, yung, "The world is harsh on shy men." Ba? Kahit tayong mga lalaki, usapang lalaki, yung mga hindi maboka talaga, yung introvert na sinasabi nila, Mhm. yun yung hindi nagiging masyadong successful sa buhay, Mhm. ba? Kasi as humans, we are social creatures. Kailangan nating mag-express, kailangan nating makipag-communicate, 'di ba? Kahit sabihin mo na yung job mo is non-voice Mhm. or yung hindi ka masyadong makipag-interact, paano mo nakuha yung job na yun, 'di ba? You would need na magsalita, na Mhm. mag-type, Mhm. 'di ba? Para makuha yung job na yun, they would interview you. So, like, that's the whole point on being talkative talaga. At the end of the day, boboka pa rin talaga tayo, no? Yes. Para saan yung bibig mo hindi ka boboka? Wala, parang ganun, yun pa rin, dun pa rin talaga. Ang galing-galing. Mm. Behind the name Recodes, ano yung side ni Ermon na hindi madalas nakikita namin online? Hmm, very personal, interesting question 'yan, Ano yung hindi niyo nakikita sa'kin online? Mhm. I think, Kasi nakikita namin sa mga ano, social media, Recode. So, ngayon gusto ka namin makilala ngayon. sa likod ng kamera at, Mhm. sa aking normal na buhay, Mhm. ako lang ay isang normal na individual lang din. Mhm. Bilang Ermon, isa rin akong normal na tao na namumuhay lang din, and it's just na people will acknowledge you on the way you present yourself. Mhm. Kasi ako as Ermon, I present myself sa school na ako si Ermon, ganito yung skills ko, Mhm. academics, 'yan, coding. But on Recodes, Mhm. it's on another part, it's another, identity na ine-express ko. Which yun nga, IT stuff, coding, pagiging IT influencer. Mhm. Nagbago ba yung meaning ng Recodes para sa'yo habang lumalawak yung mga ginagawa mo ngayon? No. I think the essence of free codes is still the same as is from from the very first time na naisip ko siya. Mhm. Kasi dati ang mga nickname ko, yung mga gaming ko, Dark Dimensions, yung mga parang cringe na name. Yung mga ano pa 'no, sa online ano, yung mga Ano yung mga kunyari XX, gamer XX underscore, yung mga gano'n nga. gamer pogi 01, oo. Buti nga tinanggal ko na yun, kasi I'm more of mag-establish na ako ng identity ko. Hmm. Personal brand, gano'n. Yung and as Recodes, the name itself, Recodes, yung Re kasi baligtad yan ng Yung Hmm. first three letters ko, Ermon, 6 letters, yung first 3 letters, baliktarin mo, Re. Okey. So, dun pala nakuha yung Pero the Recodes. cliche is, yung Re, galing yun sa name ng father ko. So, Oo. Lori, so last 3 letters ng Lori, Mhm. yung Re. Ta's Mhm. binaligtad nila, ginawang Ta's mother ko, Mona Lisa, Mhm. yung Mon, Mon. So Yun. dun pala talaga na ano yung Recodes. Ang galing, And yeah, yeah, Parang yeah. parang combination siya. Oo. Galing, galing, galing. Nung kinukwento ko nga yan sa mga classmates ko, sabi nila, "Wow, wow, ang lupit, gano'n pala." Namamangha sila na dinerive from the literal 2 names nung Mm. parents ko, and then ako, nabuo yung name ko. Recodes, is essentially ako na nagko-code, Mhm. 'di ba? And parang that's the brand of myself na it's all about coding, it's all about IT, Mhm. it's all about, programming. So yun. Tingin mo ba pre, Tols, importante ba talagang networking? Pakikipag-network? Very, very. Kasi
Um, Yun nga, as it connects dun sa dati kong sa previous ko na sinabi, us humans are social creatures and networking is just another word for interacting with another human, Mhm. 'di ba? So, when you network with someone, you are, uh, finding a reason na magbe-benefit kayong dalawa. Mhm. Okay. So, ano yung benefit ko na mane-network kita and ano yung magiging benefit nila na mane-network nila ako. And that's is just a connection na probably sometime na makukuha mo. So, yun, never burn your bridges, Mhm. ba? Huwag kang, very aggressive or like makakasira ng relasyon yung approach mo sa kanila. Just Mhm. be passive, neutral. So, malay mo naman, they would just get you in the future. Baka may ano kayo, ibang gagawin kayo. Tolls, kwento mo naman kung kailan mo na unang na-realize na coding was not just something you had to learn for school, but something you genuinely wanted to keep doing. Oo, yeah, yeah, yeah. It's all about passion and consistency. Kasi without consistency, your passion will die. So, Okay? combo yan, no? Yes, dalawa. Yun din, Galing. naisip ko rin 'yan kasi, nung na-start ko, tackle tayo una. Sa Mhm. passion, nung na-tackle ko or naisip ko yung passion ko, it's on, ah, nasira yung computer ko. Mhm. Naglalaro ako dun, League of Legends. Addict ako dati. Mhm. Mhm. 12 hours ako naglalaro dun. Grabe. And then, nasira Mhm. yung PC ko. Sabi ko, paano 'to gagawin? Wala akong pera. Mhm. Kulang yung pera ko na papagawa ko sa ibang tao, 1,500, 2,000. Pero meron ako parang 500 to 800. Eh di, anong ginawa ko? I learned how to fix computers. YouTube Hmm. ako, YouTube Academy, YouTube University. Search sa Oo, Google, oo. cellphone ko, may cellphone pa ako nun, yung PC Mhm. ko sira. Then after nun, nagawa ko. Pagkasya ko yung 800. Sabi ko, "Okey, So, parang ikaw na goods." lang din talaga gumawa nun. Okey na, nakapaglaro na ulit ako. Ang lupit. Nagawa ko na yung PC ko. And then, it clicks there na gusto ko yung PC. Mhm. Gusto ko magamit yung PC. Paano ko i-me-maintain yun? Anong gagawin ko? Mhm. So, I need to be passionate on building and repairing PC. And after nun, discover ko yung coding and then it also applies na, "Uy, ang ganda pala ng coding." So, para makapag-coding pa ako, kailangan hindi masira yung PC ko. So, ayusin ko rin yung PC and then et cetera and then dun na-in-love na ako sa coding and after nun, it became like nag-apply ako sa ano na, college Mhm. as IT. So, kumbaga before pa man nun, nag-click na sa isip ko na, 'pag college ko, 'pag senior ko, kukunin ko strand ICT. Mhm. Tas 'pag college ko, kukunin ko na course is IT. And then, it just stacks and compounds after that. Kumbaga parang alam mo na rin yung dadaanan mo rin talaga na Kung path. ano yung goal ko, kung ano yung gusto ko na path. And I think it's very good kasi na-figure out ko na agad. Mhm. Kasi nung grade 9 ako hindi grade 9 siguro grade 9 alam ko na, eh. Kasi ano 'yan yung NCN, yung tine-take natin like grade 9, grade 10 para malaman kung ano yung tine-take mo na strand sa senior high school, yun. Tinake namin yun. And alam ko na rin kasi may mga subject na kami ng IT dun, eh, Mhm. ICT nun, eh. Sabi ko nag-ayos ako ng PC. Pero siguro grade 6 pababa, hindi ko pa alam. Mhm. Pero iniisip ko na agad kasi parang medyo self-aware na ako na, bakit kukunin kong course Mhm. ito 'pag ano. So, I think it's a very good thing. Kasi kumbaga papunta rin naman ako dun, bakit di ko pa Mm. isipin? Yeah, yeah, yeah. Pa-follow up lang ako, Tolls. Ano yung nagbago sa'yo after that realization base sa mga nasabi mo sa'kin ngayon na nakwento mo? Okey. So, ang realization ko dun would be, it's very
good na ma-realize mo what is your path or ano yung purpose mo sa buhay. Mga sabi nga ni Rendon, ano yung goal mo? Oo. 'Di ba? Kasi when you realize that, handa ka na and mentally hindi ka na magulo or hindi na magugulo yung isip mo na mag-iisip ka pa. You just need to focus. You just need to get there and do what you gotta do. And then i-apply mo na lang yon sa buhay mo and apply the two things, which is make it your passion and be consistent. Mhm. Then after nun, you would just skyrocket. Sabi nga, I think if I recall correctly yung ano, do things so freaking like do things a lot that luck doesn't have a choice but to catch up with Mhm. you. So, gawin mo ng gawin yung mga bagay na dapat mong gawin, tapos yung luck, wala na siyang choice. Parang Bibig wala nang magagawa yun. Oo, sasabay na lang siya sa'yo. Mhm. And then after nun, okey na. So, Ri, Tols, tingin mo importante pa yung grit, Grit, yung willingness mo sa isang bagay? yes. I think it correlates din with being optimistic. So, the grit is yung parang determination mo. Mhm. Gagawin ko 'to, wala akong pake, kahit matalo ako, at least nagawa ko. So, that's how you do grit. And then after that or before that, you should be optimistic. Mhm. So, you need to think better, you need to think good, you need to think positively sa kung ano man yung gagawin mo. You Mhm. should don't think negative I will fail, gano'n. Fuck that. Just do what you gotta do. Tapos, being optimistic is like, you need to being optimistic is like, I will do good in this. So, kapag magko-code ako, puro errors, gano'n. No, you should not think of that. Kailangan being optimistic is all about the mindset. Mhm. You often talk about building problem-solving systems. Para sa'yo, paano mo malalaman na may totoong problem na naso-solve yung mga binuo mo? Yes. That's a very easy question if the client likes it. Kasi when you're building systems, the client will love it kasi it solves the problem. Problem-solving systems solves problem. So as easy as it is, uh, meron din siyang mga underlying factors in which kahit na-solve yung problem, is it very easy to use? Gano'n. Is it maintainable? Is it scalable? Mhm. Kasi once you solve the problem, possibly yung client, they will follow up, paano yung mga ganito? Paano yung ganyan? Mhm. So, kapag yung client goods na siya dun sa system, wala na siyang hinanaing, Mhm. and yeah, that's the whole point. That's the thing on problem-solving systems. Minsan ba, Tols, dumating ba sa point na nagkaroon ka ng client na parang hindi parang hindi kayo nag-align dun sa gusto niya, pero parang parang ganito yung gusto niya mangyari, pero hindi kayo nag-a-align. Hmm, Paano mo ano yun, paano mo sinusolusyunan yun? okey. Yeah. I think most na magiging freelancer here is magkakaroon talaga ng gano'n na client. Mm. So first, that client possibly, is a low-level client or yung barat. Lowball. Gusto niya mababa yung price pero good yung quality. But, there's another client in which is very challenging pero maggo-grow ka sa kanya kasi, ah,
they expresses kung ano yung gusto nilang sabihin. Mhm. In which, baka naman sa part mo may mali ka. So, let's tackle that. So, first dun sa barat, I would I would secure myself with a contract. So, sa lahat ng mga freelancers, you need to have a contract with your client. Mhm. Okay? So, that contract implies the whole thing na gagawin nyo. Mhm. So, from date, syempre yung pirma niya, name niya, ano yung contents ng gagawin nyo, and ano yung inclusions. So, Mhm. anong modules, ano yung system, each and every bit of detail nandoon. Mhm. And then, ano yung timeline. Ilang days or weeks or months mo gagawin yun. Kailan yung payment? From down payment to remaining balance, ilan yung mode of payment or kung installment man, etc. So, dun pa lang, laid out mo na. So, kahit magreklamo sila na gano'n, hindi kayo mag-align, you just present the contract, here's your signatory, and I don't think we are going to have a problem kasi we agreed on this, but Mhm. I'm flexible on revising. Mhm. Tapos sabihin mo na lang na it will be billed separately or babayaran nila yon. And doon naman sa magaling yung client, let's say may contract na rin kayo but they want to improve on this, hindi kayo nag-align. Yan. Gusto niya tong ano na to, module na to. Ay, hindi po, bawal po. So it's a matter of communication. Mhm. Kasi yun, may mga pera yun. So gusto nila mag-implement ng system na very impossible dun sa system na ginagawa mo. Mhm. It would take a lot of months or siguro hindi talaga kaya, mabe-break na yung system or hindi na magiging usable. So ikaw o kontra ka, you would say, we can explore other uh, technologies or paano natin i-approach yung ganitong features kasi I think that hindi siya viable for your system, Mhm. etc. So yun. Communication lang. Communication is the key. Pa-follow up lang ako, Tols. May ginawa ka na bang gumana technically, pero later on na-realize mong hindi pa pala enough para maging useful? Technically, tapos hindi pa pala enough para maging useful. Mhm. So when you say technical, it's in the matter of the code. Kung gaano siya ka-complex or kung gaano kaganda yung code. And Mhm. then, it correlates usability, tama? Kung Mhm. gaano siya Ka-useful. ka-useful. Mhm. Ah, siguro, no. Wala akong nagawa na gano'n. But, it's a case of over-engineering. Mhm. Marami akong nakikita sa Facebook na, gawa lang sila ng gawa ng system. They just ship and ship. Pero, sa sobrang over-complex nung system, it doesn't become usable. Kasi yung gagamit nun is normal people, 'di Mhm. ba? Hindi naman gagamit nun is developers unless it's opted for that. Pero most ng mga developers kailangan pa rin ng good UI and UX, Mhm. 'di ba? So, never over-engineer on the purpose na hindi na siya magiging useful. Kumbaga dapat maging, beginner friendly yung, magiging system para sa Mm, mga yeah. kasi iba rin yung POV ng ano, eh, 'no, ng ano talaga para sa mga developer. I think meron tinatawag diyan, eh. But it's all comes down to good UI, UX talaga. Naik Cavite is part of your background, Mm, your education, and even one of your projects. mm. Sa tingin mo, may influence ba yung lugar sa kinds of problems na napapansin mo? Tolls? Yes. Very, very so much. Kasi when you're in the place, Mhm. you're immersed on the place, and then that place, you will see what's the problem of the place. So, a good example would be yung pagsakay ng mga government officials na naka-assign sa LTOs or sa LTFRB, yung sa commute, Mhm. 'di ba?
So, they on board and then they know ano yung problema. Kasi they see it, 'di ba? They see it within their eyes. So, ako, in Naik Cavite, I see the problem, kung ano man nakapalibot sa akin. And then, I develop or I formulate systems that could potentially solve that. So, I think maganda na when you want to see a problem, you need to be with the problem. Ngayon, Tols, paano ka tumukoy ng problema na yun? Ano yung naging diskarte mo kung paano ka tumukoy ng problema base sa ginawa mo? Mm, mm, mm. So, yeah. Kasi ah, kumbaga you're a problem solver, 'di ba? Ngayon, paano ka tumukoy ng problema na yun na, "Uy, problema 'to, paano kaya 'to? Anong gagawin ko Mm, dito?" yeah. I think it correlates with networking and socializing. Kasi sa mga friends mo, dun mo rin malalaman yung problema mo eh. 'Di ba? So, a good example is sa capstone namin, which is anti-drowning system. Nakuha ko lang siya sa friend classmate ko. Kasi nag-brainstorming lang kami ano yung problema around Naik Cavite. And then, I said na saan kaya tayo makakuha ng problema na pwede nating diskartehan. Then, he said na, may mga cases na nalunod dito sa Buka na Malaki. Kasi yung school namin is Cavsu by the Bay, di ba? Campus by the Bay pala. So, yung dagat is nasa likod lang talaga ng school. So, parang semi-resort yung mga buhangin doon. May mga cottage doon na Yung kumbaga nakikita niyo yung yung dagat nun. Ang lupit, refreshing, very refreshing doon. And sinabi niya na maraming nalunod doon. So, we opted for that. Sabi ko, sige, that's a problem. Kasi if may nalulunod, like 1 to 2 times every 6 months or 1 year, that's a problem. So, yun yung diskarte ko. I just network and socialize and then I take advantage of that. Na, I have friends, tulungan kami. Hindi lang naman ako yung mag-isa sa mundo eh. Pwede akong humingi ng tulong sa friends ko. Pa-follow up lang ako, Tols, base sa mga nasabi mo sa akin Mhm. about diyan. Okay. May problem or need ba sa community na mas naiintindihan mo dahil doon ka mismo nakatira at nag-aaral? Yes. Very, 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 very. Kasi nga, when you're immersed on the community, makikita mo yung problem. Kasi ikaw din yung makaka-experience nung problem na yun eh. Diba? On transportation, sa road, sa mga nakikita mo sa systems ginagamit ng mga school. Diba? Sabi ko, ano ba to? Pwede mong pabilis to eh. Diba? Pag iniisip ko, ay ano ba to? Manual pa rin na paper. Kaya kong gawa ng system to eh. Kasi nandun yung thought mo na, kaya ko tong gawa ng system. Kaya ko tong pabilisin. Kaya ko tong ipa-improve. Kumbaga So, kumpiyansa ka rin eh. when you're a developer, you shift your mindset into being a problem solver. Kaya pag nakita mo to, kaya ko tong gawan. Para sa mga first time maririnig ang Aquatech, Mhm. ako at ang audience, paano mo ikikwento sa amin kung ano ito at anong problem yung gusto nitong tulungang masolusyonan? Okay, okay. Aquatech, if I recall correctly, is aquakulturang kaalaman tungo sa teknolohiya. Tungo sa wastong teknolohiya. So, it's basically an aquaculture AI-powered eye stress detector. So, yung isda or tilapia, even kahit nasa tubig, the computer vision will scan its eye and determine kung ano yung disease niya. Ano yung stress level niya based on disease. So, ang mata kasi ng isda, it's another factor on maraming factor. Kahit sa scales, sa buntot,
sa ano, gills, tapos sa mata. Mhm. So, we opted for eye kasi yun yung pinakamadali na makita ng computer vision, and it's like one of the most na prominent sa disease. So yun, yung computer vision, it will scan the fish's eye, and then it will determine the stress level, and then based on sa stress level, it will be analytics na pwedeng magamit nung farmer for better decision making. Mhm. So, may suggestion rin yun, ano yung mga medicine na pwede niyang ibigay. Mhm. But, it's just suggestion, hindi naman kami claiming na kami yung maalam sa mga isda. Mhm. So, it's just yun, maalam kami sa stress level, and then sila na bahala dun. So, stress level, so if we say yung tilapia, the stress level is 65%. So, ito yung gamot na para sa ganong level of stress. Kumbaga, talaga pinag-aralan niyo rin yung iba't ibang isda niyan. Mm. Ang galing! Meron kaming partner na aquaculture specialist talaga. Fourth year din Ah, siya. so parang forte niya yun. Mm. Ang galing. 'Di Mm. ba parang may team ata kayo yun, no? May team ata kayo na parang nabasa ko lang sa Oo, deep tech. oo, yun yung Deep Tech. Mm. Ay, nakalimutan ko na yun. Puro may ano yun, eh, Mm, abbreviation, siya lahat nag-isip nun. Shoutout kay Paul. ang galing. Kaya sabi ko nga, kung wala siya dun, wala, hindi kami mag-ano nun, top 4 or nung phase 1, top 2. Mhm. Eh, maganda yung may 40-40 talaga kayo. Ikaw focus ka diyan, ako focus ako dito. Isda ka, ako development. Lupit. Kumbaga nakatoka na kayo. Ang galing. Kumbaga ano, alam niyo na yung magiging role niyo talaga sa isa't isa. Mm. Galing, galing. Pa-follow up lang ako, tol. Alright. Paano unang napunta ang Team Deep Tech sa idea na yan? Paano namin naisip yung Aquatech? Yes. Hmm. Yeah, I think it's based on kung ano yung role mo ba. Yung previous na sinabi ko, which is may toka-toka na kami. Mhm. So, base pa lang dun, um, basta may aquaculture ka, so focus ka na dun. Kasi like, that's the whole purpose, eh. Ginather kami, and then sinabi sa amin na, you're going to build uh, an aquaculture system, ta's ilalaban natin yun sa Department of Agriculture, DA. Lupit. Eh, sabi namin, okay, sige po. And then, yun, may meeting na kami with Paul, aquaculture specialist, and then na-formulate na yung deep tech after nun. And then na-formulate na rin yung aquatech after nun. Nalulupitan lang ako kasi parang nakapasok ata kayo sa na alam ko na article ata kayo sa Philstar, eh, Ay, we? 'di ba? Hindi ko alam yun, pero lupit nun, Lumabas ganun. kasi 'yun. Ay, So, we? habang nakita ko yung ano niyo, na Philstar kayo, so dun ako naangasan sa mga naging craft niyo about, Aquatech, yung Mm, Team Deep Tech. yeah. Habang binubuo niyo yung Aquatech, anong part ng work yung naging responsibility mo sa team? It's mainly on full stack development. Mhm. So, full stack, ano na rin yun, mobile na rin yun, eh. Mobile yung web app muna pala. Dun ka talaga naka-ano 'no? Mm. Web app ang ginawa namin, web app. Ano nga ba stack nun, nakalimutan ko. Tailwind, ShadCN, typical frameworks. Tas database namin is, Firebase. Para Cloud SQL siya, accessible anywhere. So, ang ginawa namin is may QR code kami, and then yung app namin puwede nilang puntahan. Mhm. So, ano lang nila, scan lang nila, and then mapupunta na sila dun sa site. Tools, paano nakaapekto yung collaboration sa way mo of handling yung part of the work sa Aquatech? Hmm. So, yung collaboration paano nakaapekto sa work? Mm. I think it's nakaapekto siya in a good way. Kasi
kami tanong lang kami ng tanong sa ano, pre paano 'to?" Gano'n. Tinatanong lang siya. Siya naman sagot din siya ng sagot. Marami siyang alam talaga, eh, 'no. Ah, and at the same time nag-ano, nagre-review siya sa exam niya para sa fisheries license, which is nakapasa na siya ngayon, ang lupit. Yung Paul. Oo, yung Lupit, pool. Kaya lupit. batak talaga siya. And then, yun yung naging rason ng kung bakit tanong lang kami ng tanong. Kasi nagkaroon na kami ng impression sa kanya, magaling 'to, maboka 'to, gano'n. Basta kuwento lang siya ng kuwento kung ano yung knowledge niya. Mhm, So, yun tinatanong namin siya, "O paano 'to?" Ganyan. "O paano natin made-determine yung disease?" Ta's alam mo yung parang ano, nasa flow state kami mhm. na kuwentuhan ano, opinyon mo, opinyon ko, ganito. "O paano 'to?" Tanong ko dito, sagot siya. O tanong siya sa'min, o sagot kami, gano'n. Ta's lista-lista kami, "O ganito, ano ganitong notes natin, sige, eto i-implement natin. O tanong natin 'to kay sir." Then amazed ako nun and na-shift yung mindset ko nun na ma pangit yung saturated, pangit yung Hmm, pare-parehas kayo ng role, pangit yung generalist kayo. Being generalist meaning na lahat kaya niyo. So, kunyari ako aquaculture din ako ta's developer din ako. hmm. Siya, ikaw, aquaculture ka and developer ka rin ta's nag-collaborate tayo. Ikaw sa aquaculture, ako sa development. Pangit yun. Kailangan ikaw magaling ka talaga sa aquaculture and ako magaling talaga ako sa development and then dun tayo magsa-shine. 'Di ba dun kayo magsi-synergy ngayon? Mm, yes. Yun nga, kumbaga parang ganun nga talaga tol 'no, parang yun talaga yung magiging, forte niyo sa bawat isa't isa 'no, ang galing. Sa Aquatech, ginagamit ninyo yung eye darkening ng fish bilang possible sign of stress. Paano ninyo na-connect yung fisheries observation na iyon sa technology? Kasi ang pagkakaalam ko, si Paul lang din kasi yung sobrang ano nun, eh, 'pag Mm. nandito siya explain niya yun. Yung mga scientific name, technical shit. Okey, yung tip of iceberg na lang ng Aquatech base Hmm. sa tinanong ko sa'yo ngayon, So na yun yung mas maiintindihan pa namin, mm, ako at ng audience. mm. So eye darkening, it it comes down to yun nga, gaano karami yung darkened spots. Mm, And then, yun nga, the camera looks at it and then dine-determine niya ilan yung spots. But disclaimer lang, it's only a prototype, It's not a deployable and wala pa kaming nade-deploy na, system nun. So, it's merely, prototype, concept. So, yun eye darkening, bibilangin niya ilan yung, spots based on a triangular shape. So, magdo-draw siya ng shape dun sa mata. Like pizza ba na hinati mhm. and then each, slice meron siyang percentage and then those percentages gets calculated and then spit out na yung stress level. Nalulupitan lang ako kasi 'di ba sa isang kasama niyo, kumbaga sanay na talaga siya tumingin ng isda. Mm. So parang 'di ba 'pag mamamalengke ka parang alam na rin talaga agad ng kasama niyo 'no? Oo, gagi. Sana gusto ko yung Parang superpower na yun. parang ano 'no, alam mo na agad kung sariwa o hindi. Oo. Galing, galing nun, Alam galing. mo kung may disease na, eh. Galing-galing nung isang asawa niyo. So, pa-follow up lang ako tol. Ano yung kinailangan mong maintindihan tungkol sa fish bago naging malinaw kung ano yung dapat gawin ng application? Okay. On a developer's perspective, I think, it's how you understand the fish, ano yung disease niya, ano yung problem. Mm, Since sa isda kasi, mahirap, eh. Nung unan niyang kinuwento sa amin, ito yung isda, ito mm. yung scientific name niyan. Pero hindi niyo pa ma-gets nun? Wala, hindi pa. Kasi day 5 yun. Ay hindi, wala pa kami sa hackathon. Hmm. Parang mga So meeting-meeting lang parang kami. inano niyo rin talaga sa mga competition? Bago mag-competition, nagdi-discuss na kami kung paano yung gagawin. Ta's di namin maintindihan ganito, yung isda, scientific name, ganito yung mga disease niya, ta's yung mga
may mga certain keywords siya na scientific na binabanggit na, "Ha? Ano 'to? Hindi ko maintindihan." Gano'n. Kaya sabi ko, "Sige, paliwanag mo ng paliwanag." Eh, kami, tanong kami ng tanong sa kanya. "Oh, ano 'to? Ano 'yan? Okey, paliwanag mo nga ulit 'to." "Ah, 'yan, ganito 'yan." "Ito, paano 'to?" "Oh, ayan, ganito 'yan." Then do'n, a little bit, hindi naman ako magke-claim na marunong ako sa isda. Mm. And kasi as a developer gagawa lang kami ng system, but nandun yung when you're going to solve a problem, you need to understand the problem very carefully. So sa prototype na ginawa namin, we solved the problem on how you could calculate the eye darkening nga, and yun, that's enough for us para ma-ship yung prototype na yun. Kumbaga nung inintroduce sa inyo yung gagawin ninyo about sa isda, kumbaga paano niyo inano yun? Paano niyo nakuha? Kasi parang isipin mo 'di ba parang mag-aano kayo, parang, "Ha? Paano niyo unti-unting inano, parang inabsorb? Paano Hmm, kumbaga nag-sink in sa inyo na, okey gano'n pala." Paano yun? tulog muna. Oo nga, totoo. When you don't understand the problem, isipin mo mabuti, sige try mong intindihin ta's after nun tulog ka. Kasi Hmm. ano, may ano dun, may bed din dun sa hotel namin, dun kami ano, libre lahat, lupit nung hacker na yun, libre pagkain, hotel, lodging, et cetera. Ta's tinulog namin, sige tulog nga muna ako, search ako konti. Ta's, after nun paggising ko medyo naintindihan ko na ta's tanong-tanong ulit ako, yun, okey na. So matulog ka lang. Pahinga. Reset ka muna, pahinga. Kasi yun, na-overload ako nun, sabi ko, pahingahin ko muna utak ko. Mhm. Maraming pinagdaanan ang Aquatech from ideation hanggang final presentation. Ano yung pinakamalaking nabago sa idea dahil sa mentoring at feedback? That hits home. So, na-realize namin yan before kasi we tried to opt out na, mag-Shopee isda na lang kami, mag-Shopee isda, Shopee, isda. So, bentahan ng isda na parang Shopee. So, ano, fish marketplace. Mm. Yun yung gusto naming i-pitch. Kasi parang hindi namin maintindihan yung about sa isda, and Kasi meron pang iba-ibang isda 'to, eh, 'di ba? We opted, una tilapia tas bangus or Oo, catfish. oo, So yun, marami-rami. Pero yung sa final pitch nagtilapia kami. And then lupit. yun, Shopee isda, Oo. yun yung minarket namin sana. Mm. Kasi merong parang scientist siya, farmer na scientist talaga, may PhD na ginisa yung ano namin, Hmm. yung pitch namin. Sabi ko, Oh. "Oh, paano yung ganito, scientific na yan, paano yung ano na yan?" Ah, and then nagulantang kami, pati yung si Paul napaisip din pag gano'n. Sabi niya ano, "Talo kami dun, ma'am." Kasi nag-initiate agad kami ng mentorship session dun sa NAIC kasi nandun si Ma'am Pugay, yung ano, campus administrator, si Ma'am Rasdas, ano siya, hmm, Ardas, basta about isda, Mhm. yun. So, mga teachers na maalam about sa isda, and yung teacher namin na maalam sa development din, nagpa-mentor kami. So, one notable teacher, si Sir Ricky, Sir RJ, sinabi lang niya sa'min na, "Wag kayong mag-opt out diyan, kasi napaka-saturated nung fish marketplace na sinasabi niyo. Maganda lang yan sa una, pero hindi yan nakukuha sa top." Habol namin dun, ano, ma-recognize din, para siyempre name ng Kabsu, Mhm. and then ma-promote namin na, magaling kami development. Siyempre sino bang ayaw manalo sa hackathon, 'di ba? Mhm. And then, sabi ni Sir RJ, "No, huwag kayong mag-opt diyan, i-push niyo lang 'yan."
Tapos tanong lang kayo sa'min. Kasi tapos, paigtingin lang namin yung business model. Mhm. Yung business model kasi pinakamatinik niyan. Lahat ng hackathon, mostly tinitignan ng mga investors is yung business model. Paano sila kikita diyan, ano yung mahihita nila. Kasi Kung gusto nila maglabas ng kung may pera, eh. patutunguhan, Yun. tsaka kung may ROI. Like, yung top 1 dun, yung Sequa, it's a like filtering of water system. Ang ganda may hardware sila, ang gano'n and all. So yun, kahit parang gano'n siya, it can be replicated, it can be invested on. So, yun na yung business model nila, 'di ba? I-handout na lang sa investors yun ta's, okey na, paldo ka na dun. Nagamit na yung system mo. Mhm. So yun, I think dun sa mentoring namin, it's about not quitting dun sa idea mo. Kasi parang ano na kami, 80% sure na kami na mag-shift na kami into fish marketplace. Pero Hmm, sabi sa'min, "No, no, no, stick kayo diyan." Grabe 'no, umabot din pala kayo sa point na gano'n na Hmm, magshi-shift na rin kayo. mm. Tol, sa buong experience na sinabi mo kanina, ano yung importanteng part ng trabaho ninyo na hindi makikita sa final ranking? Yeah. Kasi sa final ranking ano na lang yun, eh, recognition na lang yung mga ginawa mo, eh. Mhm, Pero bago ka ma-recognize, meron kang mga ginawa na part mm, mo and role mo sa mm. buong experience namin. I think I would like to list it. So, collaboration, yung pagto-talk namin sa isa't isa, ah, yung expertise. So, kailangan magaling ka sa ginagawa mo, At alam mo okey? talaga 'no? Okey. So, grit, yun, isa rin yun. Kasi muntikan na kaming mag-switch, eh. So, you need to grit, sabihin mo, gagawin ko 'to kahit anong mangyari." You need to have a team grit, kayong lahat. Dapat Yung may grit kumbaga kayo lahat. environment din talaga, eh, Mm. 'no? And yun, grit and mindset konektado rin. Kailangan maimpluwensyahan mo yung mga team mo. Kasi 'pag na-down sila, maaaring hindi sila mag-perform Mm. ng sa 100% nila or 120%, 'di ba? And I think that's it, 'di ba? 4 and kahit ganun, very important talaga. Tingin mo ba tol, importante ba talaga ang teamwork, collaboration? Yes, yes, yes. Sa hackathon, Kahit hindi about sa hackathon, in in overall, overall, in general, general. hmm, collaboration and teamwork, I mean, it's very given kasi hindi ka talaga mananalo sa buhay ng mag-isa, 'di ba? Yung mga prominent, mga taas na family, mga magagaling na developers, napakalawak ng connection-nan. Yun, matuturing mo na rin yun na teamwork, eh, and collaboration kasi you're essentially asking help on another person, you're networking with them. So, mga magagaling na developer diyan or kung gusto mo na maging isang magaling na developer, you need to expand your network and nandun na yung pasok na dun yung being collaborated and having some teamwork. Gusto kong maintindihan, pati ng audience, in your own words, ano yung connection mo sa Upamate at paano ka naging involved dito, tolls? Okay, thank you. Thank you for the opportunity na i-discuss ang Upamate. Let's go, ito na, the co-founder. Woo! Let's go! Alright. So, Upamate, it's an all-in-one landlord app na Mm, puwede mong gamitin if you're a landlord. And meron siyang mga modules na sobrang dali lang na gamitin hmm, na you would not get confused. So, merong,
home dashboard na makikita mo yung sino yung tenants mo, ilan properties mo, occupied ba o hindi, payments, in which makikita mo kung sino yung overdue, due, or paid. Then, maintenance requests kapag may sira yung unit mo, si tenant pipicturean niya lang and then mano-notif na sa'yo. Dito may sira pala, may tulo pala yung bubong. At ikaw, busy ka, minsan di ka matawagan, gano'n. O 'pag binuksan mo yung app, makikita mo na agad, okey sige. Kasi update mo na agad do'n. Kasi 'pag sa Messenger pa baka matabunan, 'di ba? So yun, all in one app. Tignan mo lang, So, update mo yung maintenance request, tapos na sige po, may pupunta na po na pagawa diyan. Ta's ililist mo yung magkano yung pinagawa mo. And then sa utilities, kung si tenant yung magbabayad, i-upload niya lang yung picture, and then, move in and move out checklist kung may pinahiram ka na gamit sa tenant mo. So, makikita yun dun para di nila dugain, mamaya kunin nila 'pag move out nila. And then lastly, finance. Dun mo makikita lang basic, ano yung ROI mo, yung gross sales, kung ilan yung ginasta mo sa job order or yung pinapaayos mo nung may tulo ng bubong. Very simple. 'Pag nakita niyo sa pricing, upamate.com, very pangmasa siya. Very pangmasa yung pricing. And yun, move tayo sa pagiging involved ko. Nung nakuha ko ni Daniel Zan Sir as Daniel. co-founder, nandun ako sa company niya. Siya na rin yung nag-market sa akin dun sa boss niya, sa company namin. So, pinitch ka rin niya. Oo, bias nga yan sa akin. Shoutout, Daniel Zan Baltasar, ang nag-iisa. Let's Alright. go. Laki ng help na natulong niya sa akin talaga. Giving back lang talaga kami. Kasi finish niya ako, very biased siya sa akin na, ito magaling to talaga si bro ko, Airmons. Nakuha na ako as flatter, and then yun, kinuha niya ako as co-founder. Sinabi ko, bro, kung may matutulong ako dito sa Upamate, count me in na. Walang problema, kahit walang sweldo. Kasi alam ko, most ng mga startups talaga, 1, 2, 3 years, wala kang mahihita. Wala ka pang makukuha na sweldo. Kumbaga tinatanim eh. Tinatanim pa yan eh. Tanim mo Diba? muna yung seed mo. Oo. Then, unti-unti, lalago yan. Oo. Pakainin mo lang ng consistency, ng disiplina mo. So, aanihin mo rin yung prutas na. Sa involvement ko sa Upamate, very, very honored ako na nakasali ako dun. And ngayon, na mina-market ko ngayon. Kung makikita nyo, yung Upamate, ang lakas ng market nila ngayon. Baga, dadaan talaga sa newsfeed mo yung yung Upamate. Very honorable mention lang din kay Daniel Zan Baltasar. So, if di nyo siya alam, or di nyo siya kilala, you could search up Facebook sa Daniel Zan Baltasar, and basically, isa siyang PWD na web developer. So, person with Pero lupit niya. Yes. Lupit niya. Napakalupit. Nilo-look up ko siya kasi siya rin yung naging mentor ko. Siya yung nag-introduce sa akin sa freelancing. Siya yung without any bayad, sinabi niya, "Pre, ganito mag-freelancing, ito gagawin mo. So yan, post ka lang diyan." And then kinolaborate niya ako dun sa isang project na naging bridge ko into posting. Kasi 'pag meron kang post, credible ka kasi may nagawa ka ng client, 'di ba? Then yun, tuloy-tuloy na sa akin. Kaya grateful ako sa kanya. Lupit. Pa-follow up lang ako, tol. Anong part ng product or process yung personally mong nahawakan sa Upamate? Part ng process or product? Yes. Okay. Overall, kami, dalawa.
Kasi ang boss namin, sinabi sa'min na hindi magsu-survive ang business kung mag-isa ka lang diyan or kung mag-isa ka lang na may alam diyan. Developer ka, dapat meron kang kasosyo, meron kang katuring na alam din yung system. Mm. So, ako, basically, kanang kamay na rin ako ni Sir Dan kasi co-founder, nandun na rin. Hawak mo lahat din, eh. Kasi from the ground up, ah, inimplement namin yung landing page, Mm. which is upamate.com. Tapos yung app, Mhm. ano yung UI niya. Metikuloso nga daw ako, eh. Sabi niya, eh, "Eto si bro ko metikuloso kasi yung ano ko, error ko na dito may UI dito na mali lang nakikita niya." Yung sa'kin naman kasi medyo may pagka-perfectionist ako or ADHD, ewan ko. Hindi ako nagpapalagay 'pag nakikita ko, "Oh, mali yan, oh, baguhin mo 'to," ganyan. "O eto, hindi pantay yung ano, mga cards mo, baguhin mo yan. Yung sidebar mo ang pangit, 'pag sumasara ano, inconsistent." So, yung little things na yun din yung naging process handle ko sa Upamate. Mhm. May point ba na na-realize mo na hindi na lang sariling output yung hawak mo? Dahil may client or user nang umaasa sa quality ng mga ginagawa mo? Yes, yes, yes. And yun yung hindi pa alam ng most na mga developer. Mhm. Kasi they just build and build and build systems without acknowledging na merong real person na gagamit ng system mo one day. And that one real person has needs or yung baka ayaw nila sa UI na ganito, Mhm. baka hindi siya usable. Mhm. So, real data niya papasok sa app mo. Tapos maha-hack yung app mo, SQL injection, ta's expose na yung personal or sensitive information niya, Mhm. 'di ba? So, kailangan you handle your system correctly in all aspects. Hindi lang yung build ka lang ng build. Kumbaga ano rin talaga, pinag-iisipan din talaga 'no, tungkol Yes, yes, yes. sa gano'ng responsibility, paano mo pinapakita na dependable ka habang honest ka rin sa mga bagay na patuloy mo pang inaaral? Okey. Paano ako maging dependable and honest? Mhm. Sarili mo lang. I think it's just sarili mo. Being a dependable developer comes from your actions. Mhm. So, kunwari parent ka, kung ano yung ginagawa mo makikita ng anak mo gagayahin niya rin, 'di ba? Mhm. As an IT developer or IT influencer, kailangan what you do reflects on kung ano yung gusto mong ipahayag sa mga ibang mga IT. So, you need to be careful with how you build, how you say your words, 'di ba? Kung ano yung iimpluwensiya mo sa kanila. Mhm. And then, isa na rin yun sa pagiging, ah, dependable and being responsible sa gagawin mong system. As I said na you need to very think carefully. You need to plan. You need to have a good team or, a good sense of self Mhm. or, mindset mo lang on when you build systems. Kumbaga maging mindful. Mindful, mindful. Last 3 questions. Okey. You've talked about Pax Silica online. Mm. Ano yung unang nag-push sa'yo makisali sa conversation tungkol dito? Okey, that's a very good question kasi it tackles the in-depth process kung ano yung thought process ko dun, 'di Mhm. ba? Kasi kung hindi niyo alam, nag-trending yung isang video ni Boss Rico's.
About Pax Silica, okay. Gusto namin Okey. marinig 'yan. Okey. So, naisip ko nun, nakikita-kita ko, may Pax Silica, ano 'to? Gano'n. Nakikita ko yung word, Pax Silica. Tapos nag-research ako gano'n, yun pala yun, AI hub, may mga data center, Mhm, chips processing, gano'n. And nakita ko na yung mga viral videos din. May mhm, may tao nagto-talk, Pax, space, Silica, silicon, yung Pax Silica for babies and then other informational content about dun. Ta's yung mga mukha na nakikita ko hindi pamilyar sa IT. Mga influencer lang, normal social influencers, mga content creators na tina-tackle yung everyday political issue ng Pilipinas or informational infographics. And then wala talaga akong makita, nag-search ako ng hashtags Paxilica issue, IT. Wala akong nakikita ng mga familiar faces. Sa Facebook wala pa rin akong nakikita. Eh, di sabi ko, may gap from Paxilica, IT yun, eh. mhm. IT yun, Pasok sa tech 'yun, eh. technology siya bro, it's AI, eh. Mhm, And then IT users, naging AI users na rin tayo. mhm, We depend on data centers. We mhm, depend on those chips, mhm, on those rare earth mineral processing na ginagamit nila kasi it will turn to chips. Ano nga, we turn stones into computers nga, eh, 'di ba? mhm. And sabi ko, "Wait, walang IT influencers na nagto-talk about it." Di sabi ko, "Ako na mauna." Kasi gusto kong ipahayag na bakit hindi kayo nagsasalita? Mhm, Bakit hindi niyo mina-market sa social media? Kasi we are AI users. Facebook, mhm, Messenger, mhm, cellphones na ginagawa, mhm, it's all made on data centers, on large factories na related to Pax Silica or other companies, mhm. ganyan or movement. And then, sabi ko, gawa nga ako. Sabi ko, sige, bakit walang tech or IT influencers na nagsasalita or tahimik about the Pax Silica issue? And Mhm. then, the rest is history. History. History talaga kasi nag-trending, eh. Ganun Lawit pala. na lawit. Kasi nag-trending talaga kung hindi niyo pa nakikita, nag-trending talaga. Pa-follow up lang ako tol, about diyan sa Okey. Pax Silica. Bago ka mag-share ng information, paano mo chine-check kung credible yung source at buo yung context? Yeah. So, I start with AI, nagse-search ako nung issue and Mhm, then nilist ko ano yung mga sources na kinuha niya dun. Since mhm, dati kasi hindi reliable ang AI, but now we could be more careful, but nandun na rin yung initiative mo na dapat i-click mo yung link, you check the credibility of the source, kung state.gov ba siya, from a government article, mhm, from a credible, uh, or prominent news provider or website, may mga gano'n. hmm. May mga journalist na website. So yun, tinitignan ko yun and then I verify. Sa tingin mo, anong tanong yung dapat munang sagutin ng mga Pilipino bago tayo magkaroon ng matibay na posisyon tungkol sa Pax Silica? Okey yung mga dapat sagutin ng mga mamamayang Filipino, kasi may Filipino? Filipino na, Oo, ano na daw, eh, hindi na daw allowed yung Pilipino. okey, Tanggal na daw yun. okey. So yun. Marami akong natutunan din, nung nag-viral ako. Maraming kumutya sa'kin. Mhm. Maraming mga Iba-ibang tao kasi 'to. oo. Hindi ko lang na-appreciate yung ad hominem nila. Sabi ko, tinitira nila yung mukha ko na bakbak daw. Sabi ko, wala akong pake. Ang layo, eh, 'no? Oo, sabi ko, Minsan ito ano yung yun, anong connect? context, pero ito yung ibabato sa'yo, 'no? Oo, tsaka walang epekto yan sa'kin 'Di bro, ba? 'di ba? What a social media, yun Mm, na gano'n talaga. na Okey, bro. oo. So, sabi ko
eto kinorek nila ako na ganito yung information. Sabi ko, "Sige, thank you. Sorry, update ko na lang kayo sa next video ko. I'll correct." Tapos siyempre i-a-apply ko na yung advice na yun forward na kung ano man yung na-learn ko. Mhm. So, balik tayo kung ano yung dapat ma-realize or sagutin na tanong ng mga Pilipino bago sila mag-tackle sa Paxilica issue. Mhm. It's ano yung stand mo? It's not dapat na stand mo is US or hindi dapat na stand mo is China. Kasi yun nga naglalaban na sila dun, eh, Mhm. sinasabi nila DDS ako, sinasabi nila na, China paid vlogger ako, sabi nila na pro-US ako, gano'n. Ikaw, no, no, it's about Philippines. Hmm. Philippines, yung yung tanong na dapat sagutin mo is dapat you're pro-Philippines kasi dito ka, eh, Filipino ka, eh, Mhm. 'di ba? So, kapag nasagot mo na yon, you would realize na yung video ko na yon is not about being pro Paxilica or anti-AI, Mhm. 'di ba? It's ano yung dulot nito, Mhm. 'di ba? So, ang dulot ng Paxilica dapat, ano yung pros and cons nun? Ang dulot ba nito ay pure kasamaan or pure environmental destruction, Mhm. genocide, Mhm. or would this would this dudulot ba neto na endless jobs, new, opportunities for tech and Mhm. IT, Mhm. 'di ba? So, dun pa lang we need to weigh the options Mhm. na dapat mas malaki yung pros and dapat kahit talagang wala ng cons, Mhm. walang cons. Dapat mas malaki yung pros na ibibigay sa atin ng Paxilica and that's one movement that I want to address din. Mhm. Kaya I always say na we need to check and we need to know kung transparent ba or dapat maging transparent ang government sa kung ano man yung deal nila with the Paxilica. Mhm. They need to address na wala silang sasagasaan na indigenous people, Mhm. wala silang masasagasaan na mga Mhm. farmer lands, Mhm. and hindi dapat magreklamo yung mga neighboring people around dun sa factory na itatayo nila. Ang laki nun, eh. Yes, Ang laki 4,000 nun. acres translating into 1,600 acres. Mhm. 1,600 hectares katumbas ng 38 Mall of Asias. Laki. 'Di ba? 38 Mall of Asia, isipin mo 'yun, yung buong gano'n ng Pasay, Pasay, Muwa, 38 na gano'n. Ang laki nun, 'di ba? Pa-follow up lang ako, tol. Alright? Ano yung kailangan nating makita para masabing may natututunan at nabubuong sariling capability ang Pilipinas, hindi lang tayo lugar kung saan ilalagay yung technology, which is yung Paxilica. Mm. Dapat nating makita is ano yung halaga nun and ano yung again, stand natin sa Paxilica. Kasi as Filipinos, we have the capabilities to voice out. Kaya nga democratic ano tayo, eh, Hmm. Republic of the Philippines, democratic country. Mhm. We have the freedom of speech to say kung ano man yung gusto mong sabihin. Mhm. And that's one way to say about the Pax Silica issue. And maganda rin na nakikita ko sa internet na there are movements na like artists nagagawa ng mga graphics about Pax Silica, ano yung thoughts nila doon. IT influencers, marami na ang nag-express ng opinion nila about kaya tuwang-tuwa nga ako sabi ko, "Wow, my movement is working," 'di ba? Nauna talaga si Boss Ricods dun. Oo, goods din. Sabi ko, buti na lang ginawa ko yung video na yun. Kasi nag-post din ako sa mga groups. Mhm. Yung sabi ko, Oo, nakita ko nga. sa App Builders page, ano yung thoughts niyo about sa Pax Relegation? Ang dami rin tumangkilik kaya sabi ko, "Okey."
'Di ba? That's one way on realizing your capabilities. And as a Filipino, you need to know what you can do for your country. And that's voicing out. Ang ganda. Ang ganda. Solid, solid. Ang dami kong natutunan ngayong sa episode na to kay Boss Rico. Thank you. Sobrang dami kong natutunan. Last question. All right, let's go. Years from now, ano yung gusto mong sabihin ng isang tao after gamitin yung isang bagay na na-build mo or naging craft mo? Okay. Gusto kong sabihin nila na hindi ako magaling, but maganda yung system. Kasi parang wala naman silang masyadong paki sa developer. Pero mare-realize nila yun once na tanongin nila, sino gumawa ng system na yan? Diba? So you market yourself not as a brand, but as ano yung craft mo. Kasi with your brand, you need to show what's your craft. Diba? Ano yung mga ginawa mong system? So, I hope na years from now, they would say na, wow, ang ganda naman ng system na to. Diba? Papakita nila sa mga friends nila. Sabihin ng friends, wow, ang ganda naman ng system na to. Sino yung gumawa? Diba? Sa craft sisingaw yun eh. Ang ganda ng system na to. Sino yung gumawa? Si Recodes. Diba? Diba? Ganon. It's all about presenting your craft. Tapos dapat yung craft mo maganda. So, yun sana yung marinig ko years from now. Ganda. It's all about presenting your craft. Yes. Wow. Dami kong natutunan ngayon sa episode na to kay Boss Rico's. At bago ko tapusin ang podcast, nagpapasalamat ako kay Boss Rico's sa Thank you. opportunity na to na nakasama ko siya sa podcast. At kung hindi nyo pa alam na kasama ko na siya sa internship sa Socia. Kaya sobrang ang bilis na nangyari. Kumbaga parang napag-usapan na natin to nung last month. Oo nga eh. Di ba ito na? Di ba ang kulit? So, karoon tayo ng opportunity. Ganda nga yun eh. Sobrang grateful ako. Thankful ako sa opportunity to. So, Tolls, bago natin tapusin ang podcast, Boss Rico's. Yo, what's up? Yung social media. Alright. So, Recodes nga pala, facebook.com/ErmonPaculan, EIRMONPACULAN. Yun lang yung handle ko na mahaba. But sa GitHub, github.com/Recodes, youtube.com/@Recodes, sa TikTok, tiktok.com/@Recodes. So, puro Recodes lang. Just search me up on Google. May AA na naman. No. Kahit i-search mo pangalan mo, bro, alam na ng Google yan. Basta very prominent, yung brand mo nandun, diba? So, makikita mo na agad yan. Lalabas na agad yan. Oo. Yun. So, yun lang, bro. Ayun. Salamat ako. So, bago ko tapusin ang podcast, kung hindi nyo pa napapanood yung iba't ibang episodes ng Good to Live Podcast, available sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast. At meron na ring website, goodtolivepodcast.com. So, pwede nyo balikan yung iba't ibang guest. Napag-usapan namin ni guest, timestamp na pwede nyong tingnan o balikan. So, yun. Maraming salamat sa... Thank you. Very honored din ako. Thank you. Lupet. Lupit. So, Na-express ko ang aking thoughts sa'yo. yun. Salamat sa podcast mo, bro. Thank you. So, yun. Yeah, Filipino na may dream. Filipino na may dream.